binabati ko ang mga Pilipino na nag-private dinner kasama ako dito sa Beijing. Thank you so much for inviting me and for hosting a very delicious dinner. Ayan. Oh, kamusta na? Okay, anong i-discuss natin ngayon? Ang i-discuss natin ngayon, no, we have to call a spade a spade. Okay? Dahil para malaman natin ang konteksto ng mga kaeksenahan sa buhay na nangyayari ngayon. Hindi ba? Ang title ng ating video for tonight ay Social Media War in the Philippines. Ayan, Social Media War in the Philippines. Dapat ito ay malaman ng lahat. Okay? At syempre, i-connect natin ito sa sa nangyari today sa worldwide global celebration ng birthday ni PRRD, di ba? Ni dating Pangulong Duterte. So, paki-share muna ito, kalabit na ang kanina pa naghihintay ng live. Ang dami nagre-request sa comment section. O, ito na, nasa na kayo, mga friends? Okay. So ngayon, nakita nyo naman, grabe ang dagsa ng tao sa iba't ibang dako ng daigdig. Hindi ba? Ito nga nagulat ako, no? Papakita ko sa inyo kung hindi nyo pa ito nakikita. Pati sa isang kontinente na alam naman nating walang nakatira, may mga Pilipino pa lang nandoon. Okay? May mga Pilipino pa lang nandoon. Hulaan nyo kung anong kontinente yon. Ang makahula ay magkakajowa. Okay? Ayan. Okay. So, yung mga hindi nakahula, bahala na kayo. Okay, so ito ay pinost ni Eldan Jardine Mabayo. Okay, palakihin natin si Eldan. Okay. Ito nakikita nyo, no? Dito niya, pinost niya to. Puntahan muna natin kung sino si Eldan. So, si Eldan ay, ano ba to? Mga seaman ba to or something? So, ayan, pinost nila. Hindi ko pa ma-verify kung bakit sila nandyan sa Antarctica. So, ito yung kinagulat ko, no? Pati sa Antarctica, may nag-celebrate ng birthday ni Digong. Ay, paalala lang po sa aking mga taga-subaybay, huwag po kayong magpapadala sa akin ng stars dahil hindi po sa akin yan nire-remit ng Meta. So, stop sending stars. Do not send stars. Okay. So, ito, ayan. So, nakita nyo, Solid Duterte from Antarctica, happy birthday, Tatay Diggs. Okay. So, nakita nyo naman, hindi ba? So, ayan. Ayan sila. I think mga seaman to, no? Or something like this. So, Antarctica. Ayan sila. Oh, may AFAM pa nakasama. So, ayan. So, as you can see, iba't ibang dako ng daigdig na merong nag-celebrate ng birthday ni Tatay Diggs. So, syempre, nakakaloka yung nangyari sa Davao. Papakita ko lang yung nangyari sa Davao, no? I think nakita nyo na itong lahat, pero magandang ipaalala uli. Pakita natin yung picture. Okay. Picture. Yan. So, ayan, nakita nyo yan, di ba? So, aerial shot na, anong street yan? Na ang dami-daming tao. Hindi ba? So, sobrang dami. I don't know kung ilan yung tao. I don't know the count. Yung mga nakakaalam ng count, pakilagay na lang dyan. So madami talaga. Okay? Iba't ibang dako ng daigdig. Okay? Meron pang ito sa Quezon Boulevard sa Kidapawan. Ito, ang nag-report nito ay One TV. Okay? So,
So sinabi, bumaha ng mga taos ang Quezon Boulevard sa Kidapawan City. Okay. Marami pa. It's too many to mention. I hope na may mag-compile ng mga ito. Okay? At makita natin. Ngayon, bakit ito connected sa social media war? Okay? Yung mga nagsasabing, dinimanda ka nito, ganyan, hayaan nyo sila. Let them. Because meron talagang social media war. Okay? Anong ibig sabihin ko nito? Social media war. Etong Rappler, I discussed this earlier. Itong Rappler, nung January 16, 2025, nag-release sila ng article. Sabi nila, Duterte social media army very much alive, roars to defend embattled Sara Duterte. Okay? So ngayon, ang eksena nito, mas umuugong yung suporta kay Sara Duterte. Sa mga Duterte, of course, kaysa kay Marcos. And bakit concern ang Rappler doon? Oh well, alam niyo naman, Unipink. Unipink, hindi ba? So, ayan ang concern nila. Talagang nakikita nila na dominated ng Duterte supporters ang Facebook, lalo na ang Facebook and TikTok. Hindi ba? Yung Twitter, kakamping yung Twitter eh. Turf nila yan. Pero ang mga Pilipino kasi, ang ginagamit kasi ng mga Pilipino, Facebook and TikTok. Yaang dalawa ang number one. Okay? Pero wala pa rin makakatalo sa Facebook. Okay? YouTube, yeah, sure. Pero Facebook and TikTok, bongga. Pero gusto nilang makontrol yung Facebook. Why? Kasi ang Facebook kasi, hindi lang to video. Meron tong posts, no? Magsusulat ka, ganyan. And hindi nila to ma-dominate. Hindi sila maka-breakthrough. There is a social media war. And this is what it is all about. There is a social media war. Young global celebration ni PRRD ngayong araw ng March 28, it was launched through social media. At maraming tumugon doon sa panawagan. I believe ang isa sa mga ang mga nag-promote nito, ang isa sa mga nag-push nito ay si just correct me if I'm wrong kung hindi siya ang nanguna nito, pero I think he is. Kilala niyo kung sino? Kilala niyo kung sino yung nag-push? I believe ang isa dito ay si Rob Ronceth. Okay. Ito. Pakita ko muna yung Facebook ni Rob Ronceth. Okay. Ito, si Rob Ronceth. Si Rob Ronceth ay neuroplastician. So he is a brain specialist. So siya yung isa sa mga nakuna niyan. Si Rob Ronceth. And yung mga Duterte supporters worldwide, dito sa call niya. Okay, I actually reposted this and a lot of e-groups also reposted it. And as we can see, no? Grabe yung buhos ng mga tao. At ang nakakaloka dito, walang ayuda, walang hakot, walang artista, walang fake news. This is plain, raw power of the Duterte supporters. So, ngayon, because this is all social media, so makita natin ito yung video sa Davao, and grabe yung roar ng mga tao, and that was just in Davao City. Ngayon, pilit nilang
they are, of course, no, ano sila, they're trying to minimize what's going on. Kung ano-anong mga excuses, etc. ng kabilang parlor sa nangyari ngayong araw na to. But the truth is, that's pinapatunayan na ang Duterte supporters, hindi po ito fake. Hindi po ito yung tinatawag ninyong troll farm. Kasi, kayo yung troll farm. Kasi, naalala po namin, na di ba may nakulong din naman sa inyo, mga kakamping, si De Lima. Bakit wala naman kayong ganyang global, worldwide celebration of birthday of Laila De Lima? Ilang beses nag-birthday si Laila De Lima. Wala rin, nung nahuli siya, dead ba din naman kayo? Wala naman kayong national, di ba? Iba't ibang cities na ganyang kadaming tao para mag-rally behind your hero or even for Maria Ressa. Hindi ba? So, alam na natin kung kanino ang suporta ng taong bayan. Now, merong isang aktivista, I don't know kung nasa Human Rights Watch pa rin siya. Sabi niya, hindi raw siya makapaniwala na he couldn't believe that Filipinos will be celebrating the birthday of a mass murderer. Ganyan ang kanyang ebas. Kanya may ebas-ebas niyang ganyan. Ang nakakaloka kasi dito, no, doon sa aktivista na yon, I believe his last name is Conde. Dumaan kasi yan sa wall call. So, ako naman ay napataas ang kilay. Parang, why can't you believe that a lot of Filipinos all over the world will celebrate it? Hindi ba? Nakalimutan niya ba to? Ha? Nakalimutan ba nila to? Nakalimutan ba nila yan? Na nang natapos ni President Duterte ang kanyang termino, according to the SWS, ang kanyang net satisfaction rating is plus 81. Inquirer pa, nireport pa ng Inquirer. Plus 81. Anong tawag nila dyan? Record high. Ibig sabihin, historic. So, bakit ka na-surprise na marami may gusto kay President Duterte? Bumaba siya sa pwesto, plus 81 ang kanyang net satisfaction rating. This is unheard of. Kaya nga historic high Diba? Historic high. So ngayon, bakit sa sobrang pagdi-deny nyo kung ano na nang iniimbento ninyo, kaya hindi kayo nagugustuhan ng masa the multitude isn't liking you because ini-impose ninyo yung version ninyo ng reality. No? Marami kayong, you have all these theories in mind, highfalutin words, motherhood statements. Pero why don't you come down to earth? Go down from your high horses. Para naman makita ninyo kung ano talagang nangyayari. Diba? Bakit mahal ng mga tao si Duterte? Pero kasi kayo, instead of telling the truth of the people, you are imposing your version of reality, thinking na yung version nyo ng, and the worst is, you're believing in your own propaganda. Kaya nga natatawa na lang yung mga tao sa inyo at nagagalit. Kasi, hindi kayo fair. Yan ang totoo. Bakit kung fair kayo, naging fair lang kayo, di sana hindi nagagalit sa inyo ang taong bayan ngayon. But the thing is, you're not fair. You are laughing at the people who don't eat the same table ninyo. Diba? Kayo